So, what is up, boys? All right, what's good, boys? So, welcome back to another trading video. So, ngayon, ang topic natin? Ay magandang i-topic sa inyo. Joke lang. Today, we're going to talk about time frames, all right? Time frames. So, today, we are going to talk about time frames. So, ano nga ba yung time frames and saan nyo makikita to? Okay? Makikita nyo yung time frames sa MetaTrader 5 and sa TradingView. Okay? So, ito yung time frames, guys. Tingnan nyo yung cursor ng mouse ko kung nakikita nyo. So, ito yung tinatawag na time frames. So, ito yung mga ginagamit ko na time frames. Daily, 4 hours, 1 hour, 15 minutes, 5 minutes, 3 minutes, and 1 minute. Tapos, sa MetaTrader naman, okay, sa MetaTrader, ito yung time frame. Yung M1, ayan, yung M1, M2, M5, M15, M30, H1, H30, okay, 4H, okay. So, yun yung time frame sa MetaTrader 5. So, last topic, nag-discuss tayo ng market structure. Okay? So, for every time frame, nag-iiba yung market structure. Pwedeng sa daily, bearish, or downtrend. Sa 4-hour naman, uptrend or bullish. Sa 1 hour naman, uptrend bullish. Sa 15-minute, uptrend bullish. 5-minute, uptrend bullish. 3 minutes, bearish. 1 minute, uptrend. Okay? So, every time frame, nag-iiba yung itsura ng market. Nag-iiba yung itsura ng chart. So, paano yun? Paano yun, coach? Paano yun, bro? Kung paano kami magte-trade kung paiba-iba yung market structure kada time frame? So, doon papasok to, okay? That's why you need to understand time frames. Dahil super halaga ng time frames. Okay? So, bakit importante yung time frames? It gives you tama. It gives you the exact bias for the day. So basically, tulad ng sabi ko, ako, day trader ako or scalper ako. Sa day 1 video natin, diniscuss ko kung ano yung pinagkaiba ng scalper, day trader, swing trader, position trader. Sa mga small capital, scalper and day trader. Sa mga big capital, swing trader and position trader. Now, since ako, scalper ako or day trader ako, yung mga kailangan ko lang na time frames is yung daily, 4 hours, 1 hour, 15 minutes, 5 minutes, 3 minutes, and 1 minute. Since day trader or scalper ako, ito lang yung mga kailangan na time frames ko and ito lang yung mga tinitignan ko na time frames. So, paano ko nga ba siya ginagamit? Paano ko siya ginagamit para mas maging clear yung magiging bias ko? Okay? So, first thing first, okay? Daily yung TF time frame yan, guys, okay? Or 4 hour is for bias. Bias lang, okay? Wala akong i-drawing sa 4-hour time frame. Bias ko lang yung 4 hour. Yung 4 hour or yung daily time frame, yun yung magde-determine or dun ako magde-determine kung ano yung bias ko for the day. Kasi day trader lang ako or scalper. So yung daily time frame or yung 4-hour time frame, para lang yan sa bias. Kung uptrend ba or downtrend or consolidation. Now, sa 1 hour, sa 1 hour time frame,
or 15 minute. I look for areas. Okay? So, na-discuss ko na ano yung areas doon sa candlestick lesson. Now, sa 1 hour time frame and 15-minute time frame, dito na ako magdo-drawing or magma-mark out ng mga areas. Whether support and resistance, fair value gaps, or ano ba tawag dito? Order blocks. Okay? Now, for the 5-minute, 2-minute, or 3-minute, this is where I look for entries. Yan. Okay? So, sa 5 minutes or 2 minutes or 3 minutes time frame or 1 minute time frame, dito na ako maghahanap ng entry ko for position. So, yan yung ginagawa ko, okay? But, since hindi pa kayo ganun ka-advance sa lesson na to, hindi nyo pa gagawin yan. But, kailangan nyo maintindihan yung importance ng time frame. If sa daily lang kayo tumitingin, guys. If sa daily lang kayo tumitingin, sobrang tagal mabuo ng candlestick na yan. Nag-discuss ako ng candlesticks sa previous lesson natin. Now, sa daily time frame, kada isang candlestick, 1 day bago siya mag-close. Okay, let's say itong blue candlestick na to, 1 day yan before mag-close. Okay? Pag pumunta naman kayo sa 4-hour time frame, pag pumunta kayo sa 4-hour time frame, yung 6 na candlestick na yan, okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung 6 na candlestick na yan, yung 6 na yan, yung 6 na yan, yan yung movement sa daily time frame. Yung 6 na candlestick na yan. So, meaning, huwag kayong magpapalito guys, okay? Huwag kayong magpapalito. Meaning, kada isang candlestick dito, 4 hours bago siya mabuo or bago siya mag-close. So, same thing sa 1 hour time frame, 1 candlestick is equivalent to 1 hour. Okay? 1 hour is equivalent to 1 candlesticks. So, sulat ko yun para hindi kayo malito. For daily time frame, one candlestick is equals to 1 day. Sa 4 hour, 6 candlesticks equals 1 day. And 1 candlestick is equals to 4 hours. Now, and so on, 1 hour time frame, 1 candlestick is equals to 1 hour. Sa 30 minute ay sa 15 minute, 1 candlestick equivalent to 15 minutes. 5 minute, 1 candlestick is equals to, why do I
Keep clicking that plus button, bro. 5 minutes. Sa 3 minutes, 1 candlestick is equals to 3 minutes. 1 minute. Yan guys, okay? Sa daily time frame, kada isang candlestick doon, 1 day bago mag-close. Sa 4-hour time frame, okay? Yung isang candlestick sa 4-hour time frame, 4 hours before mag-close. Sa 1-hour time frame, yung isang candlestick doon 1 hour before mag-close. 15-minute time frame, 1 candlestick 15 minutes before mag-close. 5-minute time frame, 1 candlestick meaning 5 minutes bago mag-close. Okay, so and so on and so forth. So basically, kada isang candlestick equivalent yan sa time frame. So kung nasa 1 minute time frame ka, 1 minute nabubuo yung mga candle or 1 minute nagko-close na yung mga candle. Kung nasa daily time frame ka, 1 day bago mag-close yung candle. So kada candlestick dyan, 1 day yan. Okay? So keep in mind na for every time frame or for every candlestick, yun yung equivalent sa time frame. Okay? Yun yung equivalent ng candlestick sa time frame. So basically, ganun mo siya tignan. So now, it is important because tulad nung sinabi ko kanina kung paano ko siya ginagamit. Hindi pwedeng scalper ka tapos sa daily time frame ka nagte-trade. Okay? Because it will take days bago mag-take profit or bago ka magka-profit if sa daily time frame ka nagte-trade. And it requires a big capital if daily time frame ka nag-entry. If daily time frame ka nag-trade. That's why if you're a scalper or day trader ka, mag-entry ka sa lower time frames which is 1 minute, 5 minute, and 15 minute. 15 minutes. Okay? Scalper or day trader, maghanap ka ng entry mo or mag-trade ka sa 1 minute time frame, sa 2 minutes time frame, sa 3 minute time frame, 5 minutes time frame, maximum 15 minutes time frame. Pinaka-max na yung 15 minutes time frame. Kasi if nag-increase pa yung time frame mo, day trader ka na. Now, if day trader ka, pwedeng gawin mong entry is 30 minutes time frame, 1 hour time frame, 4-hour time frame, and daily time frame. Okay? Daily time frame. If swing trader ka or position trader ka, ang entries mo 2 days time frame or 1 week time frame or monthly time frame. Okay? Monthly time frame or daily time frame. Daily, weekly, monthly time frame yung entries mo. So, ganun nyo siya gamitin, guys. Hindi pwedeng scalper or day trader ka tapos sa higher time frame ka mag-entry. Hindi kakayanin ng account mo, especially if small capital lang yung meron sa account mo. And that's the importance of it. Because for every time frame, okay, for every time frame, there's equivalent one candlestick and nagmamatter yung take profit nyo or yung stop loss nyo sa candlestick, sa movement ng candlesticks. And also, keep in mind na bakit yung bias ko sa higher time frame. Coach, or bro, bakit yung bias mo kinukuha mo sa higher time frame kahit hindi ka naman sa higher time frame nagte-trade? Because, okay, because higher time frame holds higher power. Okay? Kung tatanungin nyo, bakit bro, bakit yung bias mo nakadepende sa higher time frame, hindi sa lower time frame kahit scalper ka or day trader. Guys, higher time frame holds higher power. Meaning, mas susundin ng
market yung trend sa higher time frame compare sa trend sa lower time frame. Just like what I've said kanina earlier, may iba't ibang market structure kada time frame. Now, hindi mo alam kung ano susundin mo. It's much safer for you na sundan mo yung market structure ng higher time frame. Doon mo i-base yung bias mo sa higher time frame because higher time frame holds higher power. Meaning, yung lower time frame nakasunod lang sa trend. Kung ano yung trend sa higher time frame, yun yung susundan ng lower time frame. Hindi yung kung ano yung trend sa lower time frame, yun yung susundan ng higher time frame. It doesn't work that way. Laging masusunod yung higher time frame. Laging masusunod yung trend sa higher time frame. Okay? So, dapat maintindihan niyo yan. Laging susundin ng lower time frame yung trend or yung market structure sa higher time frame. Kaya dapat i-base nyo yung bias nyo sa higher time frame. Kung sa higher time frame, uptrend yung market structure, look for buy opportunities. Kung sa higher time frame, bearish or downtrend yung market structure, look for sell opportunities. Now, magkakaroon ng ganitong scenario. Sa higher time frame, uptrend. Pag nag-scroll down kayo sa lower time frame, downtrend. Anong gagawin ko, bro? Anong gagawin ko, coach? Huwag kayong magpapalit, okay? If sa higher time frame, uptrend, and sa lower time frame, nakikita nyo downtrend, huwag kayong magpapa-FOMO sa downtrend sa lower time frame. Kahit nakikita nyong downtrend sa lower time frame, if uptrend siya sa higher time frame, let's say uptrend siya sa 4-hour, uptrend siya sa daily, uptrend siya sa 1 hour, and nakita nyo sa lower time frame, downtrend, huwag kayong magpapa-FOMO sa downtrend. Always look for buy opportunities if uptrend siya or uptrend yung market sa higher time frame. Kasi if nagpa-FOMO kayo and pinilit nyo yung sell na yon, well then, sunog na yung account mo or talo ka na sa trade mo. Okay? Always keep that in mind na higher time frame holds higher power. So, yun lang for time frames. Sana naintindihan nyo or sana na-gets nyo kasi yun na talaga yung pinaka-basic explanation doon. Pinaka-basic explanation, higher time frame yung susundan ko pagdating sa market structure pero yung entries ko sa lower time frame. So basically, titignan ko lang kung ano yung market structure sa higher time frame and then yun yung magiging bias ko and then pupunta ako sa lower time frame para maghanap ng entry. That's how easy it is to use. Ganun lang gamitin yung time frame. It's for your bias, it's for market structure, and then it can help you identify your bias the right way. Okay? Hindi mo ma-identify yung bias mo for the day kung nasa lower time frame ka. Kasi yung lower time frame, sinusundan niya lang yung trend or yung market structure sa higher time frame. So, I hope guys, na-gets nyo yun. Now, your task or your responsibility for today, task or responsibility, your task or responsibility, so it's not a task now, it's your responsibility now kasi you should take every task as your responsibility. Kasi regardless of how you feel, you need to perform your responsibility and you need to treat your task that way. Regardless of what I feel, regardless of how I feel today, I will do my responsibility. So now, your responsibility or your task today
is to add the time frames that I use in your MetaTrader 5 and TradingView. So, i-favorite nyo yung daily time frame, i-favorite nyo yung 4-hour time frame, i-favorite nyo yung 1 hour, 15 minutes, 5 minutes, and 1 minute. And then, scroll on every time frame. Scroll on every time frame and mag-identify kayo ng bias nyo sa higher time frame and then tignan nyo kung ano yung nangyayari sa lower time frame. Okay? Identify your bias. Scroll on every time frame, identify your bias or market structure on higher time frame and watch what happens in the lower time frames. Okay? So gusto ko makita nyo sa sarili nyo na makikita or mapupunta kayo sa situation na magkaiba yung market structure sa higher time frame and sa lower time frame. Why? Bakit ko gusto makita sa pansarili niyo yun? Para ma-master nyo guys na okay, higher time frame lang yung susundan ko, hindi ko papansinin yung nangyayari sa lower time frame. Hindi ako magiging makulit, magiging disiplinado ako, magiging consistent ako sa ganon. Higher time frame lang lagi yung bias ko kahit nagsisell or bumabagsak yung market sa lower time frame, if yung bias ko uptrend or buy opportunities yung hinahanap ko, yun pa rin yung susundin ko kahit bumabagsak na yung market sa lower time frame. Okay? Gusto kong makita nyo sa sarili nyo yung ganon or gusto kong ma-experience nyo yung ganon para ma-master nyo yung paggamit ng time frames. Kasi yung iba guys, maghahanap sila ng bias sa higher time frame and then pagdating sa lower time frame, pag nakita nilang bumabagsak yung market, papalitan nila yung bias nila. Let's say for example, sa higher time frame, yung market structure uptrend. Tapos nakita nila sa lower time frame, bumabagsak yung market, papalitan nila yung bias nila, nakita nilang downtrend, magsisell sila. Ending, matatalo sila. Mahe-SL sila. Because higher time frame holds higher power. If sa higher time frame, uptrend, only look for buy opportunities. If downtrend, only look for sell opportunities on the lower time frames. Hindi yung pag uptrend sa higher time frame, yung bias mo or naghahanap ka ng buy opportunities, tapos pagdating sa lower time frame, nakita mo bumabagsak yung market, downtrend, papalitan mo na yung bias mo. Never ever do that, guys. Kaya kayo natatalo, kaya kayo na yung SL. Kasi kada time frame, paiba-iba yung bias nyo. Hindi nyo naman talaga alam kung ano talaga yung bias nyo. Kasi kung alam nyo talaga yung bias nyo, hindi mag-iiba yan. Okay? Kung alam niyo yung ginagawa nyo, hindi mag-iiba yan. Nag-iiba lang yung bias nyo kasi hindi nyo pinagkakatiwalaan yung sarili nyo. That's why you need to trust yourself. You need to trust yourself in this industry. You need to trust your analysis. Okay? Hindi yung undecided ka kung ano ba talaga bias mo tas gusto mo mag-trade. It doesn't work that way. You won't win that way. Okay? Always keep that in mind. Kapag nag-iiba yung bias mo sa utak mo, ibig sabihin hindi ka sigurado sa bias mo. Ibig sabihin hindi mo pinagkakatiwalaan yung sarili mo. Ibig sabihin hindi mo pinagkakatiwalaan yung analyzation mo. If paiba-iba yung bias mo kada time frame. Yung bias dapat isa lang yan. Isa lang dapat yung bias mo. Isa lang yung susundan mo. Kung sa higher time frame, uptrend, look for buy opportunities sa lahat ng time frame. If sa higher time frame, downtrend, look for sell opportunities sa lahat ng time frame. That's how easy it is, guys. Huwag nyo nang gawin
complicated pa. Huwag niyo nang pahirapan yung sarili niyo. Okay? So, huwag niyo kakalimutan yung responsibility niyo. Okay? Gawin niyo yan and see you on the next video, guys. Okay? So, next topic natin, next video nyo na malalaman para hindi kayo ma-overwhelm kasi kapag sinabi ko yung next topic natin, pustahan tayo, magsa-search kayo sa YouTube about dun sa topic na yon kasi gutom na gutom kayong matuto. And that is not good because trading or trading information can be overwhelming for beginners. Especially pag nagsi-start ka pa lang. Yes, alam ko excited kayo, alam ko motivated kayo, alam ko nagmamadali kayong lahat matutunan. Pero, it takes time. Okay? It takes time before nyo ma-master yung skill. So, you need to be patient and take it step by step. Take it one step at a time. And wag nyong madiliin yung sarili nyo. Take your time to make some progress sa sarili nyo and sa industry na to. Okay? Because if you stay consistent for a long period of time, for sure, you'll get there. You'll get to where you want to be. Okay? So, see you on the next topic, guys, and peace out.